Hello, everyone. Hello! Thank you for tuning in once again. This is the Brody's PH. With Jack and AIDS. And this is season number 11 sa 11. 2026. Pasensya na guys, medyo na busy kami lately. Oo. Actually, hindi namin nasara yung 2025 ng maayos. Oo. And I think siguro naman busy sila as well to listen to us eh. Yes, Oo. may mga nag-binge watch, nakaabot kayo. So pasensya na. So magdadalawang episodes kami, papalalabas namin ng magkasunod. Basta. Anyway, I hope you are having a good time right now wherever you are in the Yes. wherever part of the world you are. Kami po yung nagbabalik, kami po yung nasa tenga niyo ulit once again. Paki-share po ito. And this is still a community of brotherhood, and also if you notice, Adrian, we have been accepting guests. Yes. Ang galing nga ng business development mo eh. Aha. Saka planning. Saka magpa-planning ho kami. Meron kaming retreat. Oo. Retreat. Pwede rin may sponsor. Oo nga, pwede din. Ay, pwede din sa Vermosa. Oh. Wow. Dun sa Spanyo. Oo. Anyway, tawag dito, meron, if you notice, dun sa mga nag-videocast, ayan, invite na namin kayo, sila Sean, yan, sila, yung mga nanonood sa ibang bansa din. Kung mapapansin nyo, wala kami sa aming studio kasi kami ay nasa bahay. home studio. Home studio. Medyo homey lang talaga yung feels natin ngayon. Oo. Which is, I like, kasi last time kasi parang medyo nakaka-pressure magdamit ng maayos. Oo. Feeling mo talaga, yung merong magma-magic salamin na magfa-fast talk. Parang yeah, mga ganun. Parang dapat yata hindi ganun. Medyo cozy lang tayo. Let's say that for special occasions, right? So this time, ito po, mas madali po kami makapag-invite kasi medyo homey lang at wala tayong masyadong mga setup, ginugulong mga assistant sa supervisor na studio. Oo, nagpapatimpla ng kape, ganyan. Pero pwede doon yung mga mas angat sa atin na podcast. Siyempre, doon mag-book ho kayo. Oo. Magbayad kayo. Kasi may kuryente rin ho yun sa katao. Pero ngayon, nandito tayo sa kung gusto nyo basta email nyo kami kasi baka pwede nga kayo mag-guest. Kung meron kayong tingin nyo, meron kayong expertise that you love to share with us, please email us at thebrodies.ph@gmail.com. Yes, congratulations everybody. If you are hearing this, you have made it to 2026. Yes. And ang dami natin i-cover today. So I think we have to we'll be back after this wrap. Yo, mic check para sa podcast na madali lang pakinggan. Pwede kaming white noise while you're washing the pinggan. Jump rope, biking, jogging, or driving sa daan. Willing kaming sumama sa inyo kahit saan. The Brodies, hindi ka nag-iisa. Welcome back sa aming Brody's PH, aming home studio featuring sofa. Mandawi Foam. Mandawi Foam. Salamat po sa napakamurang choices na elegance. Yeah. H, kamusta? How's your Christmas and your holiday for the last 2 weeks, 3 weeks? Parang siyempre, it's all about family. Sa side ni Carrie, parang usual events. Punta kami dun sa mag-anak nila. Masarap pagkain? Masarap talaga yung pagkain. Medyo, sila intense sila. Tumaba ka ba ng holiday? Tumaba ako ng 1 kilo nung Christmas week. Pero from then up to now, nag-lose akong 3.5 kilos. Nagpa-opera siya. The joke. Nag-gym po ako saan nag-gym si Jack. Pati yung yung coach. Pero wala na doon si coach. Nag-resign na. Nag-resign na siya. Anyway, so prayer and fasting happened. Also dun sa mga it's a new year. So we've been asking, actually I asked my Victory group also last time, what is the word that God has impressed into your heart this year? Meron ba kayo nun? Ako talaga, yung widening territory. Okay. Tapos parang continue na wag ikahon si God. Okay. Yun yung siya. Gusto ko pa encapsulate siya into fewer words. Pero yun yung na-feel ko. Yeah. Na parang parang ang tanda na natin. Pero yung experiences ngayon bago. You're turning 40 this year. Can you believe that? Yun na nga. Yes. Pero bago talaga yung ginagawa ni God lagi. Yeah. Sa amin naman, I think with Gina is like nurture. We are holding on to those words. It's like a guiding word lang for
for the year. It doesn't mean naman na hindi ka na mag-quiet time or mag-pray or makikinig ng mga podcast like that will nurture your soul. Yun ang kanyang word. Ang sa akin parang parang shifting rather. Parang gano'n magkakaroon ng ibang shift, parang direction or acceleration or something like that because the image is yung alam mo yung train na may gano'n. Yung trucks. Yung trucks na nagpapalit. So ang ano pala nun, ang use pala nun for the train to be flexible, to be more flexible kung saan siya pupunta, something like that. There you go. So ayun, I think I also, if you don't have the word pa rin for, you can ask the Lord or a verse or a prayer. I don't know. You can write it on your notebook so that you can start the year right. You can write it in a notebook, babe. Even in a letter, babe. So there. I think holidays, ang daming mga Pasko, tapos nag-fasting na. Ang saya, 'di ba? So lahat ng mga I think I lost din Hindi ako nagbibilang ng kilos, but I know if my pants are sikip or not. Mararamdaman ko yan. Saka yung itsura mo sa mirror. Oo, diba? Iba. Sinasabi yun ni Pastor Mark mas tingnan nyo yung mga nagvi-video. Yun. Makikita nyo kung saan kami nakaupo kami sa sahig. Oo. Para so cozy. makikita mo yan. So I think for me, nag-lose naman ako ng weight and because of the fasting, because nag-liquid fast ako. Tapos, ang dami nangyari. Like, nanood akong Sex Bomb concert. Yung round 2 ba? Round 2. Kasi round 3, round 4, round 5, ubus na. Oo, niyayaya mo nga ako nun. Kaya lang, meron akong something. Kaya nga Pasko. Nag-enjoy naman ako. Pero I think may itotodo pa yun Kasi nga, nahihiya ako sumayaw mag-isa. Oo. Okay lang kunyari hindi ako sumayaw pero vini-video kita. May kasama ka. Sayang. Yung parang I don't care naman with anyone's opinion Pero yung mag-isa ka lang, pero parang medyo mahirap sumayaw yata na mag-isa doon. Pero may time doon na napasayaw din talaga ako na wala na akong pakialam. Kasi this is nostalgic sobra. So abangan niyo po. Ay, wala nang ticket Pasensya na. Yung 4 pero wala nang ticket din. Wala na rin. May 5 na rin, wala na rin ticket. Wild! Oo, hanggang round 27. Grabe, umikot na. Naging field trip na ng mga bata sa school. Ganun level na. Anyway, so yun, I think, enough of Sex Bomb. Saan tayo napunta? Kinakanta rin kasi ng anak mo Yes. Oo, get out daw. So, I think, much has been said with New Year's and all that. And I think a lot of us, ang dami nating resolutions, ang dami nating mga, alam naman natin it doesn't work, ang dami nating mga sinusulat and all. Pero I think we would like to pose a hypothetical question to everybody, which is, kung pwede mong balikan ng sarili mo, ano gagawin mo? Diba? Yung we're not talking about yung 17-year-old self mo, ha? Except you're not 17 ka na. Medyo recent. Pero dahil 2025 lang. 2025 lang. Dahil New Year lang naman What could you have done better? Ay, parang Parang may pagsisisi ba doon or what? Ano ba sa'yo? Processing. Yan. Pero kasi, pagka maganda dyan, unang-una, Jack, yung nai-imagine ko kasi agad yung mga tao na, kumbaga, ba't natin babalikan yung, bakit New Year lang tayo magbabago? Parang feeling ko those people are parang mema lang. Kumbaga, New Year is still a marker. It's still important. And I think, ako as a believer, parang, God has parang orchestrated everything na sumabay din tayo sa rhythm. Yeah. Kasi ang daming, prayer and fasting, bakit tuwing mid-year lang sa start ng year? Di wag ka mag-fast, wag ka sumama, wag ka na rin mag-church. Parang kumbaga, parang make it a marker, wag niyong kontrahin naman masyado. So ngayon, na may marker tayo na 2025, yun yung parameter mo. So, what could have been done better in your life? So, ang pinaka gusto natin kasi dito rin is yung mind na, kumbaga, kailangan mo mag-look back kasi hindi mo alam if you are improving as a person. May character development ba? Kahit 1% lang yun, at least pa-improve ka versus last year. So, kumbaga, if you didn't also look back
and check kung ano yung pwedeng improve, yung parang ang mangyayari nun, never ka mag-improve eh. Yeah, Parang tsaka nagpa-processing tayo ngayon, ganun. rewind teaches us to move forward. Mm-mm. Parang gano'n na. Parang, that's why we're not asking you to move go down memory lane ng 17 years old ka. Last year lang. Mm-mm. Ano ba yung exactly na ginagawa mo at this point in time? January, ano ba ngayon? 14? 15? 15. Oo. 15 ba? Mm. So, ano ginagawa natin ngayon? 15. 15 last year, at this exact moment. Ang sa akin kasi, I think we all tend to have big, really goals, di ba? 12 ganto, isang bultuhan. But I think what can help us really is the weekly thing, tapos break it down to daily thing. Parang 'di ba Psalm 37, yung making the days count, parang yung number your days ba? Parang make me realize, Lord, how my life is fleeting, ganon and all. So I think you have to realize that it should be chewed in smaller chunks. Right? Hindi siya yung parang isang sa taon na to magpapaka-healthy ako. Okay. O paano? O 'di ba? So So, may chirya ka sa harap mo. Parang ganun. Yung ganun. Ayun na nga. So, yung mga ganung bagay. So, how do you break it down ng dahan-dahan? Smaller pieces. Una, by principle, then another verse yung yung don't worry about tomorrow. God will take care of your tomorrow. Live one day at a time. Yeah. For tomorrow has its own problems. Yes. So, kumbaga, hindi naman literal yun na parang, ay, bukas di ko iisipin. Bukas na, kailangan mo mag-prepare today for tomorrow. Siyempre, iba yun. Pero kumbaga, if you wanna, sample na very relatable to most of us, losing weight, parang kailangan ko mag-lose ng, ng 15 kilos. Okay. Hindi mo naman yung magagawa ng isang buwan. O, i-ano mo muna, i-time mo. Unless magpa-opera ka. Unless magpa-opera ka. Patanggal mo yung isang mong paa or something. Pero, extremities. Ano mo yan, titignan mo kung ano yung doable na parang doable yung 1.5 kilos a month to 2. So, wag mo muna ipupush. So, siguro sabihin natin 1.5. So, kung 15 kilos, it will take me 10 months. Yeah. Tapos, ano yung gagawin ko per month? Yeah. 'Di ba? Ano yung kakainin kong calories, ganyan. Yes. Pero actually, nung tinignan namin nung coach ko, kung talagang sinunod ko, kaya kong makalose ng parang mga 5 kilos month eh. Kaya lang, impossible yon. So, dun mo titignan kung kailan mo pwede matapos yung goal na yon. I think, ano mo siya, i-calendar mo na, gym ko twice a week, thrice a week, ganyan. Yun. I think it's the same thing with, you promise yourself you're gonna read a book a month. So I think you have to like really check the book, how many pages does it have, and then break it down per week and per day kung ilang pages ang babasahin mo. Totoo yan. Di ba? Oo, totoo yan. I don't do this anymore because I'm forced to read my masteral books, So parang every week may deadline ako, parang ganun. Every week 2 chapters ng 3 books. Di ba? Para i-shoot mo sa oras mo. Yes. Tapos, di ba? Mga inalagaan my gosh, nag-pickleball pa tayo. Oo. Hindi na mahirap Nakaka-istorbo sa pickleball career natin yan. Yung backhand ko, hindi na nag-improve. Oo nga. Tapos yung 2 chapters, check na check. Yes. So I think if ever, let me just pose this question sa inyo, kung if ever you're going to give an advice dun sa tao na the past 2025 version of you, what would you really give that person advice, 'di ba? So ikaw ba Ako meron ako sabihin sa'yo, Adrian, dapat lumipat ka na sa BGC nung 2025 pa. Ba't ngayon lang? Oo. So, ayun, nandito naman na. Oo nga. Oo. At least hindi na siya yung kailangan and breakdown ko rin siya. Kasi tinignan ko parang... You counted the cost. Oo, you counted the cost. Kailan ba yung move-in day? Backtrack ka, kailangan magta-transportify. Lalo na nung Christmas season, sobrang busy. So talaga naka-calendar yan. Ito yung unang track dito sa week na to. Ito yung pangalawang track. So, yun yung
Parang kailangan mo siyang ilista. Yes. So, kung tamad ka maglista, siguro ilista mo. Hindi, pero for myself, no? Pero hindi, just telling na ilista mo sa phone, sa ano, or somewhere Yeah. na regular mong titignan. Pero ako, for myself, siguro to continue lang yung ano, naalala ko kasi nung pandemic, sabi ko, kunyari napakain Grabe, ka, pandemic 6 years ago. tumaba. Doon ko kasi na-experience yun kasi monitored mo. Oo. Kumain ka, tumaba. Relax lang kasi malulus mo naman uli yan. Kasi the moment na talagang you hang the towel of losing weight, wala na Wala mangyayari. na, oo. So, At it's least lumalaban pa. lumalaban ka. Parang pag ganun yung weight mo, pababa. Pero kung umangat, basta collectively, Yes. ano mo lang. Collectively. So, mas intentional Holistic. na health Yes. watching. Ang atake. Oo. That's Yun right. yung ano, kunyari if you ask me na ano, one of the things, yun, yung unang-una kasi health talaga sobrang importante. And I've learned, meron akong ano, favorite namin ni Carrie, yung CNA Insider. Ano Yung yan? Channel News Asia. Sa Singapore yun na parang ABS-CBN eh. Dami nilang, sa YouTube po, marami silang documentary. And then, I just learned dun sa China daw kasi ano tumataba yung mga tao. Ay, oh. So ngayon, Uy, alam mo, napansin ko yan. mm, Not to compare, but I'm comparing. Kasi sa Vietnam, ang papayat ng mga tao. mm, Tapos dito sa Philippines, nakita ko lang, as in 2 days ago, nasa mall ako, nasa uptown ako. Tapos sabi ko, maghanap ka ng taong fit here. Or not even fit, yung talagang proportion lang yung katawan. Yung walang ang hirap. extra na taba. Ang hirap. Mm-mm. Ang hirap. Parang naging norm na siya dito sa Mm-mm. Manila. Because of the milk tea, yung mga matcha, mga ganyan. Yes. So parang, it's also, I think, we can blame the government here. Wow. Wow. Hindi kasi yung Japan may penalty pag Totoo. mataba. Yes. Oo, And then, yun, not oo. only that, also Australia, sa mga packaging nila, May information. na calories, ganito. Diba? Tayo parang, QC meron na. meron na? Oh. Totoo ba? Yes, even Shake Shack nakalagay 1,200. Pati yung mga tinda? O yung hindi, mga supermarket restaurant? hindi, restaurant. Pero Oh, it nice. started. Oh, wow. Oo. Kasi we can somehow put the weight on them because what are you serving sa table ng mga tao? Ano yung readily available? Para aware. Yes. Fully aware. Di ba? Parang gano'n. Tsaka sa Vietnam kasi parang ano ang default mo na mura is always with gulay and soup. May Pasok yun sa fiber. mga veins mo at sa mga ano mo Totoo. na healthy kagad. Anyway, you were saying. And yun sa CNA Insider is every dollar you spend on health, including gym, every dollar will save you $3 to $5 of hospital bills. Ganun na nga. Actually, nakita ko rin yan sa post na parang mas mahal yung kinakain ko ngayon. But kasi, in the long run, mas nakakatipid naman ako with the hospitalization in the future. Yes. Parang ganun. So, but mas 5 to 7% na mas mahal yung meat ko, yung gantong organic na ganyan, blah, blah. Pero I think you are saving up also. Yung pantay lang in the future, di ba? So, may study. Ngayon, parang ginawang totoo ganun. na siya. Every dollar. Oo. Sabi nga ni Sandro Marcos, hinote siya. Ano ba yan? May sinabi ba siya about dollar? You know, you have to learn, learn to live with it. No. Peso is not weak because peso is not weak because peso is weak. Peso is weak because dollar is strong. Ang profound. 'Di ba? Parang ang galing. Parang gusto ko magsulat ng libro because of that. Pwede ko siya itabi sa bola muna bago droga. Yan. Pwede ko siya doon parang ano siya, Hall of Famer. Quotable quote 2026. Yun ang ating kung nag-ask kayo ng word to live by sa 2026, yun na. Peso is not weak because peso is weak. Peso is weak because dollar is strong. Wow. Galing. Anyway, yun lang. Also, if you are also going to be honest with yourself, 2025, 10 being the highest, how would you rate yourself? Ay, wow. Diba? Kung paano mo lahat, holistic, lahat. Like with your relationships, your finances, with your workout, Bible reading,
how you relate with people, how you treat your parents, your kids if you have kids na, and how you serve the Lord, your work excellence. How would you rate yourself 1 to 10, 10 being the highest? Kaka-Tony Talks ko to eh. Kasi meron kaming Tony Talks na cards na pinahiram ni Gian Lasala. So yan. Pero wala yung tanong na to doon. Ginawa ko lang to. Ang hirap nun eh. Pero definitely, anywhere 4 and below. Feeling ko ang dami kong hindi na-maximize. Pero nga, sabi mo nga, Adrian, ito yung mga, anong tawag mo kanina? Yung lamppost? Ay no, yung parang post para matandaan. Sign. Ano? Oo. Ano ba sabi ko? Hindi, parang... Marker? Oo, markers mo. Marker. Ito lang, hindi naman namin for you to feel bad about it. But we just want you to gauge yourself na ito yung mga bagay na kasi mapapaano kayo na parang mapapailing ka na I could have done better. Oo. 'Di ba? Actually, parang hindi naman super, alam mo yung how we grade things, yung kunyari, 4 over 10, sobrang bagsak. Pero more on, 10 ko yung 100%. Parang kumbaga, nakausad naman ako with the 4. Pero kumbaga, yung... So, ano ang score mo? Iniisip ko 4 over 10 kasi parang I could have done a lot better. Pero kumbaga, hindi naman bagsak pagka yung grading system. Okay. Pero kung sa could have done better, 4 out of 10. Iniisip ko, Gets. I could have done double better. Yeah. Parang ganon. Ako naman, 9 I was about to say. Wait lang, meron pa akong disclaimer. With all humility, 9.5. With all humility pa yan Ang dami humility. With all humility, 9.5 naman. Kasi alam mo kung bakit? Kailangan yung malaman kung bakit 9.5 ako. Hindi ko na tinen kasi baka sabihin nyo I'm too much or extra. Bababa kasi yung gauge ko. Diba? Aim low so you can hit it. Diba? So parang pantay lang kami. Kung talagang sa totoong buhay of things, 4 lang din. Hindi, marami talaga kasi tayong parang somehow we regret to do these and these things. That's why we suffer in ganito right now. Mm-hmm. It's just that, that's why our topic is kung babalikan mo yung sarili mo, what could you have done better? Mm-hmm. So, ngayon, I think these things that we missed to do, pwede pa namang bawiin. Pwede pang balikan. Kumbaga yung mga, pag tinanong mo ako kung nagawa ko ba yung mga kailangan gawin. Correct. Nagawa ko siya ng mataas yung siguro mga 8. Ganon. Pero kumbaga yung pwede pa with the time I've been given. Kasi ang tatanungin naman sa'yo ewan ko if you're a believer, ang tatanungin naman sa'yo ni God, what have you done with the time I have given you? That's right. Diba? So parang medyo yun yung context ko. Ikaw ba, isipin mo mag-break ng silence? Depende. Oo. Hiro lang. Mahirap anyway, yun. Mahirap yun. Pero sa amin, kung babalikan mo yung sarili mo, don't feel bad about it. There are also happy moments na ginawa mo noong 2025. Like what? What did you do? Well, nung ang tagal. Ang dami namin pinuntahan kasi ni Carrie. That's right. Pero mga local? Local. Hindi, pero meron din iba. Kaya lang, ang nakakatawa, yung pareho na kami technically ng pinagtatrabahuhan na company. Oo nga so, pala. yung galaw namin, ano kayo, sabay, ganon. Race, yung buong group. Okay. Mm-mm. Kami naman, syempre, we had a new daughter. Diba? So, meron kaming bagong baby. Meron kaming bagong... May patch ka sa jacket lagi. mo. May bago kaming baby, tapos may bago kaming... we moved houses. Diba? Unit. Hindi ko nakapunta, diba? Oo nga. Hindi ko nakapunta. Hindi pa. My gosh. Hindi tayo same year kasi Jan 2 yung official ko dito. Dito. Ako, August kami lumipat. Pero, kung ko-compare mo dito, 4 out of 10 to. It's just 4. This 4. Mine is 10 kasi 9.5 with all you conceit aside. Oo. Aside na yun. Conceit aside, tinabi ko na talaga. Right? So yun, ang daming nangyayari. How about you? So I think with in terms of the things that happened sa iyo noong 2025,
Though may mga ano kasi, may baliktad pala ng trauma. Anong baliktad ng trauma? Amor. Ha? Trauma, T-R-A-U. Amount. Akala ko Hindi. wordplay. Hindi. Hindi. Yung talagang kabaliktaran ng trauma. Yung parang, di ba, yung iba, yung iba, yung parang spark, parang ganun. Yung, Core memory. Kasi Kasi trauma. Yung iba parang trauma, yung iba naman glimmer, parang ganun. Diba? Parang glimmer of hope. So, ganun. Ano yung mga parang mga nagpakinang ng 2025 niyo? I think you also have to go back to that and make that a altar or lamppost so that you remember the 2026. Katulad ng sinabi namin kanina that rewinding your life last 2025 helps you to move forward not perfectly but more effective and more, how do you put this? Na papaharapin mo ang 2026 that you're a learned man. Ang galing kasi parang dahil sa framing mo ng question, parang anong in-equip sa akin ng buhay or ni God, if you're a believer, para harapin yung following year. Yes. And then this year kasi may equip din sa'yo para harapin mo yung 2027. So what were you equipped with during 2025? Love it. Para magamit mo, ma-maximize mo yung in-equip sa'yo sa 2026. That's right. Wala akong maisip. Hindi, marami. Ano ba? I think forgiveness. Pwede rin. I think sa akin yung parang intentionality, like being there for people that matters most or showing up. The power of showing up. Yan. Yung talagang drop everything if of course you cannot be with everyone. But at least you choose the people that you build with. Diba? Parang ganun. So, yun lang. Oo nga. Ako yung another era, Taylor Swift. Another era of realizing what's more important. Saan? Kumbaga, alam mo yung, kunyari ito, nag-move kami. Parang pinut into place ko yung parang do we really need to buy another home? Parang hindi Tapos ito yung value ba na nilalagay namin dito sa rent this time? Hindi ba sayang? So bandang huli kasi para I've come to live with the fact na mas importante yung health kaysa yung kasi kaya po kami lumipat. Yeah. Katapat lang yung opisina. So ngayon, I think you have but parang yung time driving sobrang hirap nung anong tawag dito? Ang dami mo na expend na energy. Tapos sayang lang imbis na gym mo, tapos imbis na para mas may nagawa kang makabuluhang bagay. Tapos hindi, syempre winning din namin yung cost. Parang ang mura kasi rin kasi sobrang blessing ni God naman yung pag-move namin. Yeah. I think to wrap it up, you have to like really ask yourself, kung babalikan mo ang sarili mo, ano ba ang papagalitan mo ba siya? Or encourage mo ba siya? Or the top of the back? Or parang just try again and again? Or tatabihan mo ba siya na sulatin natin to? Tapos i-calendar natin to. Yan. So I think that's any final thoughts? Any last words? Any last words? Magpatawad ka na. Hindi, ang final thoughts is lalo na if hindi ka namin ka-church, baka mamaya taga-CCF yun na yung kinig nito. Ngayon sila nagpe-prayer and fasting. Pero if you're not part of the church, if you're also not a believer, whether believer or not, pero hindi ka part ng mga kung saan kami part, hindi nag-pray and fasting and all, take the time to pause. Kasi I'm sure yung mga kasama natin, medyo 5 araw na tayo nag-isip ng gutom diba? Pero kumbaga, take a time to pause kasi kakatapos lang ng mga Christmas events. So bago ka sumabak sa office, bago mag-appraisal or whatever, tignan mo na parang ano yung gagawin mo ng 2026. Thinking of the things that you were equipped with noong 2025. Yep. We are not here to para baliktarin yung oras at to turn back time. We cannot do that. I hope we can. But we are here para
hindi baligtad rin ang oras, but ituwid ang landas. Charing! Pag diligtad mo kasi oras, Saro. Baduy ni Adrian. Anyway, so yun lang guys for us. So I hope we hear from you also. Please do like us and please comment if ever you have comments and Yes. share this to the people and friends all around the globe. Kasi meron tayong mga taga Venice, Oo. Austria, Zimbabwe. Singapore, May Zimbabwe. Egypt, yeah, Meron Mauritius. niya eh. Yes. Ayun. Meron niya. Tsaka ano pala, yung mga listeners namin sa Vietnam, keep up naman, no? Oo. Grabe Nalaglag kayo ng number 3 sa last Oo. 2025. Oo Number nga. 2 lang United States. Naks naman. Come Mga- on. Dapat may accent. Come on, keep up. Hindi ko alam yung Come on, accent. call niya! Oh, Ganyan. yan. Anyway, this is the Brodies PH. With Jack and AIDS. Thank you very much. You can reach us at thebrodies.ph@gmail.com. Kung gusto nyo mag-guest, gusto nyo may topic kayong gusto. pa-pray, Tapos lahat. meron Brodies Confession. Mamaya may sasabihin pala ako. Wow. Anyway, see you guys. Thank you. Bye. Bye. Home studio. Yo.